Kanagong pagpasulob og mga rosaryuhan o dili man na siya dautan labi na kon kanang tawhana nga namatay mao na iyang devotion. For example, kami sa Third Order of Carmelites, kami mamatay. So, gi-advise sa mo nga ipasuot ang among habit o diba ang among brown scapular tungod kay mao man ay among gikinabuhi. Pero ang kuan lagi ana dili na pud siya dautan kung atong yung pasuluton og mga sacramentals ang kana nga namatay basta ang atong intention is na in line sa intention sa simbahan. Pero katong giingon na nga pasulubag kadiyo sa putlon kay aron di mo takod ang kamatay. So usan na siya ka superstitious kay wala man gyud na siya bisan scientific explanation nga kung di bugtoon ang rosaryuhan mo takod ang kamatay. So mao nay binuang diha. So pwede ra siya bro basta ang imong intention is na inline sa teaching sa simbahan. Naimurag ipaagig damgo nga kanang kinahanglan ipaputol ang rosaryuhan nahitabog ito nga gikutkot gyud ang pansyon para lang bugtuon gipangita tong ambot mao nang so Sirach 34:2 hangtod sa 5 dili na to angay hatagan og meaning ang mga damgo. Unya kun pananglit naadoy mga damgo nga ingon ana mga demonic nga harassment posible kung ang namatay o ang mga tagtungod ana grabe ang ilang involvement o contamination sa occult. Mao na nga ang mga occult spirit magpadamgo maghatag og mensahe. Kung kinahanglan pa na natong i-test kami dire dili dayon mimukagat sa mga ingon ana amo pa jud nang i-check kung kini nga damgo natural ra ba na siya bunga sa katulogon or naay demonyo nga nagpaluyo. So ikatulo ra na og santos lagi ning tawhana posibleng Ginoo na naghatag og mensahe ani pero sa mostly sa mga panghitabo duha ra anang kahulugan sa mga damgo natural ra siya bunga sa katulugon or naay daotang espiritu nagpaluyo naghatag og mensahe tungod kay dayag o klaro kaayo ang iyang involvement o contamination sa occult. Sumo ito pag bro dili safe to siya nga damgo. Okay. Atong i-announce gamay nga ang atong confession dili iagi og katong attendance ang last nga linya kini siya. So kung ay gustong mangumpistal, human ani may mosunod. Siya mo last nga linya ha. Anapo dito sa gawas dahil na si Father Cross sa gawas para mangumpisal. So balik sa ta sa pangutana, Tagalog version, broad Tagalog version. Kasalanan ba ang tumanggap ng tulong pinansyal para sa patay? Tulong pinansyal, hindi po yun kasalanan. Kasi yung pagbigay ng tulong sa tao is, ano yun? Work of mercy yun. Kung nakita natin yung sa Bisaya o Tagalog o kanang tagtungod, yung pamilya ng namatayan, naghihirap, nagbigay ka ng tulong, corporal work of mercy yon para sa pagkain, para sa para sa bahay, yung mga ganon. Pwede yon basta pwede naman yon magbigay ng tulong kahit sino. Hindi naman yon kasalanan. Yun po ang sagot. Okay, dugang pangutana, Brad. Why man nga okay ra sa healing oil pero ni-react later? Unsay pasabot ining healing oil. Atong ang nangutana ay medyo nyara ma'am. Wala na mo giklaro kayo ang imong pangutana. Sorry na shortcut siya. Kanang mangutana lang ko nga kanang nakainom siya og holy and exercise oil nya wa siya mo react pero a little bit later atong kanang deliverance na niya kuan grabe ang reaction niya sa holy water o sa cross mao na nangutana lang kung anong ingana ang sitwasyon ba. So kalimitan sa mga tao nga dugay ang reaction posible nga nagtago pa ang yawa
Kay ang yawa manggod, basta magsige ka, o for example, nagamit, gideliveran siya karon diri sa office, tapos pila ka adlaw ni-react dito sa ilang balay, posible na kay ang mga yawa ana di na katago. Tungod usab na sa nadawat nato nga katikisim diri sa mismo nga ministry. Kay ang katikismo manggod dili na kaagad ditso nga musulod nimo. Samot nag-ikaw, grabe ang grounded ka sa occultism. Once na nahinay-hinay nimo realize nga kanang imong binuhatan di ay sayop nga pagtulunan ba na, sayop nga pamaagi nga nituhop hinay-hinay sa imong kasing-kasing, ay pa na mawad-an og stronghold ang yawa diha sa imong kinabuhi. Mao bitaw na nga kabalota nga kitang tanan na dere, wala lang tani ari dere para sa hiling laman. Mao man na kay kalagmitan sa ato manggod, maayo ra ta dayon. Pero tungod kay ang tao nakadawat siya og sakramento, nakadawat siya og grasya, nakadawat siya og paghinulsol og pagbago sa iyang kinabuhi, nagkahinay-hinay og kaguba ang barrier sa yawa nga gitaguan diha sa imuha, for example sa imong will. Once magkahinay-hinay kabaklas ng will diha sa imong kinabuhi, ang yawa ana mo prevail. Mo ano gyud na siya, kanang mulutaw gyud na siya. Mo na nga every time nga magamit kag exorcism oil o cross, samot nagposes ang usa ka tawo or oppress, mo react gyud na sa mga sacramentals. Mo na nabantayan namo dire nga napay tulo ka adlaw usa pa ni react na uban nga paggawas sa exorcism area diha sa deliverance area ay pamilabad ang ulo paghuman og prayer ngano man kay ang mga yawa ana dili nakatago sa mutong mga yawa nga lurangking. Mao na hinungdan nga nganong muriak ang usa ka pasyente. Mao na nga karon sa ato nga pag-ari dire unsa may atong buhaton, tanggalan ninyo sa inyong kinabuhi kana bitawng pagkagahi sa ulo. Mao na pinaka-importante. Mao na nga hinay-hinayon nato og dawat ang pagtulunan sa simbahan kay diha imuhang gitangtang ug imong giguba ang barrier sa mga yawa diin gatago sa imong kinabuhi. Mao ra toy tubag. Kanang akong follow-up nga, dili follow-up, another question. Kanang sa Jewish nga religion, naa sila'y gitawag nga misusa, kanang gamay nga metal na siya usually nga ibutang na nila sa portahan anang ilang bahay. Kung nakabantay mo nga, musud sila sa balay, ila tong hilamon niya, mukis sila o niya pagawas, maupo ilang buhaton, niya napod na sa time ni Jesus ba, unya kana siya prayer na to God. Mangutana ko kung dili ba na siya bawal nato nga Katoliko ta kay kani siya base man ni sa kuan gihapon sa time ni Jesus. Mesusa angan ani MEZUZA. Ano ako na misusa Mao lagi ka sa na. panahon sa Udeo, pwede ba daw nga kitang Kristiyanos, kay naapas ko na to sa panahon ni Jesus, pwede ba daw gyapon na atong buhaton? Actually gyud wala pa ko ka encounter ana nga kanang katong butang. No karon pa ko nakadungog adto. Kung kana siya is na focus yun siya sa Ginoo, tinuod yun siya nga ang Ginoo mo ay gipasalamatan ana ng Diyos sa mga Hudyo. So posible nga safe, pero para dili lalis ba, dili libog. Mao na nga hinumduman nato nga kanang magbantay ta aning gitawag nato pag-adapt sa kultura sa ubang mga relihiyon. So kana gi-encourage ba na sa atong pagtuo? Unya dili po ta mo kumpiyansa sa mga Hudyo bisan pag mga ang atong pagtuo gikan sa Jewish tungod kay base ra ba sa Biblia, tungod kay ang mga Hudyo wala nila dawata si Kristo, nahimo silang kaaway sa Ginoo. So mao na nga although trabaho na sa mga
gitagaan sa misyon sa simbahan ana, mga obispo o mga theologians, parte sa interreligious dialogue kabahin ana nila. Pero kita para safe ta, so i-avoid nato tong mga butang nga unknown para nato. Kay wata kahibaw sa origin. Mas maayo pa safe kung ato nang kanang i-avoid sa kay wa pa man ta kasabot. Pero sorry kay ma'am, kay amo pa nang i-research kay karon pa may nakadungog ana nga naa day ingon ana sa mga Hudyo. So salamat pod sa mao nga pangutana kay mao po nay among himuon na pod og search sunod kon na inline pa ba na siya kana nga practices gi-adapt ba na sa Catholic Church. So amo pa nang i-search mo titubag. Okay, dugang pangutana, Brad, maayong buntag. Kana bang naay handaan unya magbutang og halad nga pagkaon sa altar? Unsa man kuno na, okay ba na? Matingala man gud ko nga dili gyud hilabtan sa mananap. Whereas ang pagkaon nga ibutang sa lamisa kadali ramang utitoron. Pero kana kuno gihalad nga pagkaon dili kuno hilabtan sa mananap. Okay ba kuno nang maghalad og pagkaon sa altar kung naay handaan? So sa akong nahibaw-an ana kay kining among mga talks diri amo man jud nang gi-research, amo man jud nang gipangutana ng mga tao unsay mga rason ngano ila nang gibuhat. So base sa among pagduki-duki ana nga occult gyud na siya. Ngano man kay matud pa labi na og naay mamatay. Maghalad og humba diha ibutang sa altar kay mao kuno ni paborito sa namatay kay panahon kuno sa iyang anniversary moduaw kuno to dili na mukaon musimhot lang sa iyang paboritong pagkaon. Hinumduman nato nga ang kalag sa tao kining mamatay na ta dili na ta ma-attract sa mga butang nga material. No mo na nga ang gikinahanglan sa mga kalag o sa mga santos baka dili ang atong mga pagkaon nga gipanghalad diha sa altar kundi ang atong mga pagampo. Balikon ako sa mga patay, ang gikinahanglan nila mao ang atong pagampo. Sa mga santos mao ang atong pag-devotion nila pinaagi sa pag-awat sa ilang mga binuhatan o pagpangayo sa ilang tabang. Mauna kanang giingon halad-halad diha. So naa na siya ay occult nga origin. Mao nga dili siya safe. Kay dili safe, peligro. Mao tito ba? Okay. Aron dili pa to utitoron. Mayong adlaw, Brad, unsay buhaton nato namo nako kung pananglit ang gitudloan nako nga ang gisudlan nako nga oil nga buak og nausik sa salog. Unsaon man to, Brad? Hipuson pa ba nga namon to mga bildong gagmay nga nasagol? Kuan naman ron, no, common sense naman siguro nung sa itong buhaton. So, kung nakita na to nga na sa sawog, nga dili na gyud na magamit, so dili na gyud na mabalik na to, mo mangita na lang gyud taglain, mo palit na lang gyud taglain nga ato nang ipabless. Pero kana siya kay sagrado man na, mao na nga og ato dili naman po na magamit ka na may mga pino nga bildo, ato nang tarungon og hipos unya ato nang ilubong nga atong tarungon ang tuyo ana pagpahiluna sa usa ka sagrado nga butang nga nausik nga atong ilubong nya dili po na yung basta-basta lang ikon kay agi og pagtahod baga kana ning agi pagkasagrado. So mo na ikuan na ayaw na ninyo gamita ipanghaplas kay masamad jud in taon mo ana mudako na ng problema. No kay nakana mga pino nga bildo na bay mga bildo nga dili na makita sa atong labi naghanap-hanap na po na imong mata mo na nga peligro ayaw na lang yun na gamita mo na hipusa og tarong mo to itubag na pagpalit utro la magpa-bless kag utro mo to itubag. Okay. Dugang pangutana, Brad, sala ba kung naakoy gibutang nga rosary sa ilalim sa kong unlan nya tapos abot ang time nagbuhat ko og buhat sa managtiayon, okay ba to akong gibuhat, Brad? Una, mamahimo ra ng sayop ang pagbutang og rosaryuhan sa imong unlan kung igo ra pod na nimo gibutang diha wa ka magrosaryo kay kinsa may magrosaryo ana ang unlan. Mao na nga kung natay rosaryuhan, magkuntas ta rosaryuhan, magbutang sa sakyanan, magbutang sa atong unlan, see to it nga ato nang gigamit sa pagampo.
Unya ikaduha, kung naghimo mong mga buhat sa magtiayon, hinumduman na to, ang pakighilawas sulod sa kaminyoon, usa na kasagrado nga buhat. Usa na kasagrado nga buhat. Mao na timanin ninyo. Kanus mahimong sacred ang sex, ang sexual intercourse, kung himuon ni siya sulod sa kaminyoon. Pero kung buhaton na nimo, garosaryo ka una, unya nakighilawas ka, unsa ang imong gikahilawas, kabet. Pero asa mo na. No, sa gyud na siya. Ato ning iklaro, dili na dautan nga makighilawas ka kay gani. Giisip nato nga sagrado ang kama sa kaminyoon. Di ba kabantay mo mag-blessing ug bay, i-appeal og bless ang kwarto ug ang higdanan sa mga magtiayon. So, wag tangan ninyo ng panghunahuna nga angay nato ibutang sa tungunahuna nga ang pakighilawas sulod sa kaminyoon usa na kasagrado nga buhat mo nga dili na makadesecrate sa mga sacramentals nga naa sa inyong kwarto. Gawas kung wa kay kasal, gawas kung kabit nimo ang imong pakighilawas, naata ana sa estado sa sala. Maora nay maot ana. Pero kung garosaryo ka, unya imong bana, imong asawa ang imong gikadog, unya kasal mo sa simbahan, wa na'y problema. Mao ito ba? Okay, ganina na Tagalog version, na po'y English version. Brad, how about tattoo? Is it a doorway for possession? So, ano ta ha? Para dili libog ba? Base sa Biblia, 1 Corinto 3:16-17, ningingon si San Pablo, klaro kayong pulong sa Ginoo, nga ang atong lawas, templo sa Espiritu Santo. Ato mo ni atong angay butang sa buot. Usa toy unang principle, ang atong lawas, templo sa Espiritu Santo. Sa 1 Corinto 6:19 hangtod sa 20, gamiton nato ang atong lawas paghimaya sa Dios. Kaya nga itong lawas, templo man sa Espiritu Santo, so gamito na to ang atong lawas paghimaya sa Ginoo. So, karon ang pangutana, sa imong pagbuling-buling anang imong panit, pagpatato, unsa pa nang gibuhat nimo na nga gapatupok kag kinadaghanang aryos, kanang imong buho sa imong aryos perten ng dakua nga kanang kumagko nimo molusot na. Ang pangutana karon, kinsay nahimaya sa maong buhat, ang Dios o ikaw? So kamo mismo ang makatubag sa maong pangutana. Sa imong pagpatato, kinsay nahimaya? Napasidunggan ba nimo ang Dios? Wala ba na makahimo? Wala ba nimo mapanamastamase ang templo sa Dios nga mao ang atong lawas? Kamo ang makatubag sa maong pangutana. Kung mangutana mo nako, unsay baruganan ani sa ubang mga exorcist, labi na sa mga ni Father Amort o ubang mga exorcist sa mga advanced nga mga country like Europe and America, matod pa nila nga kining pagpatato is a gitawag nila indirect consecration to the devil. So, matod pa, Father Amort lang daan, dunay mga artist o dunay mga ink nga gigamit sa tato nga gi-consecrate na siya sa yawa. So, mao na nga daghang mga na-possess or mo na himong doorway sa demonic oppression o possession tungod sa tato. O kami mismo, si Brad Eugene, bago pa niya naka-encounter, nga diha siya na deliverance, na handle niya sa deliverance, nga daghag tato, nanginit, pag-anoint sa holy oil sa mga tato, nag-react ang maong tao. So mao na nga, kung ang atong pagpatato, vain glory, pagpanghinambog na siya, o dili baka consecrated na-consecrate sa yawa ang ink o ang artist baka mismo is Satanist or Illuminati, baka maghatag yun na o grabe nga doorway nato. Mao na sa mga naay tato, so pangutan-a yung kugalingon, kining akong pagpatato, wala ba ni makapadesecrate sa templo sa Dios nga mao akong lawas? Napasidunggan ba ang Ginoo ani o ako ray napasidunggan ani? Then kung pag-check nimo murag di jud ni mao, ikumpisal.
So ikumpisal na mangumpisal mo nga inyong gipasipalaan ang templo sa Espiritu Santo nga mao ang atong lawas. Unya kung pananglit mag-react mo sa deliverance niya kana mo itato, ang amo yung ikatambag sa mga naposes or gi-oppress nga naay tato, dili gyud na mulayas ang yawa kung dili ninyo ipa-erase ang inyong tato. Kay legalistic kaayo ang yawa. Mao to itubag. Kanang unsa kanang ato lang iklaro ha, unsa pag-iris blood kanang tanggalon yun or kuan lang sa pari. So naay paagi ana sa pag naay joy mga tato, for example tong nahandol kong kaso nga taga Bukidnon. Ang iyang tato is rose lang, rose. Pero mag-react siya tungod ato nga tato. So mo ang iyang gibuhang gingnan nga kinahanglan imo gyud nang ipabura, ipa-erase na. Depende nimo saon nimo na pagpa-erase. Ang iyang sung gibuhat ning gasto gyud siya dako para lang gyud ma-erase ang mong tato. Namay kuno eraser ana. Na uban ana plansahon, wa ko kahibaw. Kay wa man koy tato, di wa koy inalis ana. Basta kay ang giingon sa mga exorcist, ipa-erase siya. Kung pananglit nakasud na nimong yawa ba, na possess na ka. So, kinahanglan na siyang i-erase kay mo toy doorway. Dili enough sa among kasinatian. Dili gyud paigo bisan pag si Father Darwin na ning break sa consecration sa tato, magpabilin gihapon nga nang yawa ana kay wa man natangtanga ang tato. So, wa ko moingon nga tanang naay tato na possess, pero doorway na siya sa evil spirit. Dakog puruhan nga kana siya mahimong pultahan sa daotang espiritu. Mo to itubag. Okay. Doon ay usa ka kasinatian sa nga exorcist sa Ilocos Norte, mingon siya nga ang uban ko no mingon nga blood ang tattoo is an art, arte ra ko no. So kung art ko no ipakita, kung naangyo ng tattoo na nasdugan ipakita nimo dabig ang tattoo na din eh. So mo nang kinanglan yun nga ipatanggal. Okay, padayon ta sa pangutana. Punya biblical. Leviticus 19:18. Matod pa din eh. Ayaw 19:28. Ayaw pagsamari ang inyong lawas tungod sa mga minatay ug ayaw ninyo kinig patiki. Ako ang Ginoo. So, klaro kayo ang gingon sa Old Testament, ayaw patiki or patik. Okay? Dugang pangutana. The sin of the parents or grandparents and the children or the grandchildren will suffer the consequences of the sins committed by the parents. Please clarify. Ang sala sa katigulangan, ang sala sa mga ginikanan, mag-antos ba ang anak ug ang mga apo? So ato ning i-clarify diha sa Exodo 24:7. So ato basahon ha kay mao ra ba nay daghang naguol ana. Ang gingon dire 34:7 sa Exodo, nahigugma gayud ako og nagtuman sa akong saad ngadto sa linibo kakaliwatan og nagpasaylo sa mga sala og kalapasan. Ayon ito kalimting nga line ha, importante to. Apan silutan ko gayod ang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulo ug ikaupat kakaliwatan tungod sa sala sa ilang mga katigulangan. Tawara nga ang Ginoo mo pahamtang og silot ngadto sa ikatulo ikaupat kakaliwatan tungod sa sala sa mga katigulangan. So unsa may pasabot ani? Giklaro na diha sa Ezekiel 18:20, Ezekiel 26:47 nga kini di ay giklaro gyud na sa Ginoo nga ang sa klaro jud nga silutan personal silutan sa Ginoo tong kadto yung nagbuhat og sa mo to ningingon sa Ezekiel nga dili silutan ang anak tungod sa iyang amahan. Kung basta ang amahan di po silutan tungod sa iyang anak. Unsa may sabotan nga na may gingon laging silutan malagi ngadto sa ikatulo, ikaupat. Atong balikon sa una nga sentence. Nahigugma gayud ako og nagtuman sa akong mga saad ngadto sa linibo kakaliwatan og nagpasaylo sa mga sala og kalapasan. So, ani na to masabot nga ang context ani nga silutan sa Ginoo kung kita muawata sa mga binuhatan sa atong mga katigulangan. Mao na kinsa man tong naigo sa gitawag nga tog mga tunglo, generational curses.
Kasagaran gud ani kon unsay mga sa atong mga katigulangan atong gikopya. O dili baka bisag kaliwat o albularyo mamamarang ang katigulangan. Unya kita wa lagi ta mamarang pero wa man po tay simba-simba. Wa man po ta magpakasal. Nang gilamoy man po ta kanang gitawag ato mga pills na mga paggamit man po ta contraceptive. Immoral man po ta binuhatan. Universal ang atong relihiyon po kay mura man po universal charger mo sugot man po ta bisag asa ta mo simba kay maorang ginuuha tanan indifferentism man na. So mao na nga mahiagom ta maigo ta sa gitawag na tunglo. Pero ang gingon, nahigugma gayod ako og nagtuman sa mga saad sa linibo ka kaliwatan. Kinsay panalanginan sa Ginoo kadtong nahigugma kaniya. So mao na nga kita karon kung pananglit ang atong mga katigulangan ga practice og dili maayo ang ilang binuhatan, dili ta mosunod. Atong i-break ang curse pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kay hinumduman nato mga igsoon nga ang gahom sa grasya, ang epekto sa grasya ni Kristo mas gamhanan pa kaysa tunglo. Kabantay mo ani nga teksto, ang tunglo ikatulo o ikaupat kakaliwatan ang igon, pero ang panalangin sa Ginoo linibo kakaliwatan. So ana nimo makita nga ang blessing sa Ginoo mas gamhanan kaysa curse. So ang kondisyon ana maningkamo ta magkinabuhi ta subay sa kabuton sa Ginoo. Mao din nga dunay renouncement. I-renounce nato ang tanang mga buhat o mga practices o pagtuo sa atong mga katigulangan kadtong mga buhat o pagtuo nga wa mahisubay sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung di na to i-surrender ning atong mga habak, di na to i-surrender ning atong mga orasyon nga gipasa, magpabilin ang tunglo kay kana di ang mga butanga usa ka pagluib sa atong relasyon sa Ginoo. Mao to bag. Okay, daghang salamat sa tuwag, dugang pangutana. So, announcement tagamay ha. Announcement tagamay. Pagsaka na ko din ganina 9 o'clock, ang nalista dito is 152. Nya ang nangutana murag wara kabot na polo. So please pangutana taon mo. Aron dagan ginbig matabangan. Okay. Dugang pangutana, unsay himuon namo Brad nga ma-break ang diwata sa among nasunod sa among apuhan pinaagi sa pagsangpit sa mga patay nga ninuno. Unsa kanilang buhaton Brad aron ma-break ang diwata nga nasunod nila sa ilang ninuno. So bag-o pa lang gihisgutan ni Brad Sherweno nga kinahanglan kanang maong mga buhat kung nasunod nimo na naghimo ka na or wa man mo naghimo ang inyong katigulangan naghimo. Klaro kayo imong giingon nga nasunod ninyo so kinahanglan ng renouncement. No? I-renouncement unya nagbuhat man kaanang mao mga buluhaton sa mga paganong bulaton, no? Kanang mga practice imo manggibuhat, imo po nang hinulsulan og ikumpisal, no? Renouncement, maghinulsol sa mga buhat og ikumpisal, mao toy tubag. Okay, diya sa pag-renouncement, ang gamito na to ang handbook. Sa handbook ni Padre Sikia, page 76 to 79. Okay. Asa ato sang tiwason ang sulat pangutana. Kaya kung actual man god madugay gamay ra tag matubag matabangan. So balikan ka namo kung napakay pangutana. Brad, ang balay Brad gipaduguan og manok og gibutangan og sinsilyo. Unsa may among buhaton adto? Same procedure, i-renounce, hinulsulan ang maong buhat ug ikumpisal kung ikaw may nagbuhat. Okay, dugang pangutana Brad, pwede ba makadeliverance o makagamit sa deliverance book kung civil lang ang ilang kasal? Okay, sa mga civil marriage, hinumduman na tao nga ang civil marriage consider na siya nga puyo-puyo katubangan sa Ginoo. Valid siya sa mata sa gobyerno, pero sa mata sa Ginoo invalid na siya. Mao na nga usa ka tawo nga nagpakasal sa civil, so naa siya sa state of mortal sin. Mo na nga dili siya pwedeng mo kalawat.
No, gyud na ikuan na kay sa amo ra bang experience dire moingon ng mga yawa nakasod mi aning yang lawas kay wa siya kasal unya kusog ra ba mo nga panahon sa kalawat. Oh, doble ang sa fornication plus kining gitawag tog sacrilege. So karon pwede ba maka-deliverance ang usa ka tawo nga civil lang kung pananglit naay mga valid nga reason nganong dili mo magbuwag. Unsa ang imong anak gipossess sa yawa, giatake o giatake mo sa yawa limong pamilya. Unya na kay moral dilema ba nga maglibog ka nga og magbuwag may luuya pod ang among mga anak nga maapektuhan sa among panagbuwag. Nga dili man jud pod may makasal. Say kanang kuan mo sa in case of necessity pwede ka makagamit sa deliverance prayer pero ang intercessory prayer ayaw ang direct command. Kay dili ta makadirekta og palayas sa yawa kung nagapos pa ta sa yawa tungod sa sala. Kana may ngonog in the name of Jesus I command you mo ingon ang yawa sila suroy kag palayas nung kauban rata. So mao na nga ang atong gamiton instead nga mo direkta tagpablagpot sa yawa ang atong himuon is intercessory. Mo kag intercessory direkta ta mangayog tabang sa Ginoo og sa mga santos. Mao na nga ang among gi-required ana nga handbook katong blue. Kay kasagaran sa mga prayer to is intercessory prayer. Pero kani siya pwede ni siya gamiton in case of necessity. Ang gikinahanglan gyud ba kay naay giharas sa pamilya. Pero wa po na magpasabot nga inyo nang buhaton kanunay karadlaw bisag way na yawaan ninyo ma-retaliate hinon mo ana. So aron jud mo layas ang yawa atong putlon ang tanan nga mga doorway nga mo'y posibleng agian sa yawa. Mao na nga kay nakasal man ka sa civil so meaning why kabilinggan. So nganong dili man magpakasal sa simbahan? No, magpakasal kay ang rason god dako kuno gasto ning kasal sa simbahan ikatandi sa civil. Ang nakapadako sa gasto dili ang simbahan o ang civil ba ang nakapadako sa gastos sa kasal ang atong garbo kay ang atong mindset nga og ari sa simbahan kinahanglang bungga kinahanglang naay carpet kinahanglan na si gobernador si mayor moabot og 50 kabuk ng maninoy ug maninay usa ra man unta ang gikinahanglan usa ka maninoy usa ka maninay enough naman na unta na mo witness sa inyong kasal. Na isa pod kung di pod mo mapakasal og way kaon kay mahadlok mo nga libakon sa inyong mga silingan diha mo na sayop. Kay kanang inyong mga silingan bisan pag hubgon na ninyo og busgon libakon gihapon mo ana inig human. Diman di ba mo ingon naghunit kuno ang panit sa litson, gahi kuno ang humba, lata kuno ang pansit, hilaw-hilaw ang nilungag, mura ra ba gipabayad? Libre ra ba? Mao pay kusog mo komentaryo. Mao na watay daog ang ato ra gyud og unsay makaya ayaw ninyo isakripisyo ang mga sakramento para lang pagpahimuot sa mga silingan og sa mga tao. Mapalpak ang atong kinabuhi ana. Mao tubag. Okay, palawa pangutana Brad. Kanang panangliton Brad, di mi makasal kay di mi pareha og religion. Katoliko dayon lain nga denomination. So, usa gyud na sa impediment sa marriage kanang disparity of cult di pareha og tinuuhan. Pero kung pananglit na nay valid reason ang ako rang ikasulti ngani para dili libog. Duol mo pare nga canon lawyer. I-consult og canon lawyer ang inyong sitwasyon kung pwede ba mo maka-avail sa gitawag og mixed marriage. Unsa man ang mixed marriage? Kaslon ibutanta katoliko ang laki, dili katoliko ang bae. Aron ang laki makakalawat, pwede siyang kaslon mixed marriage pero naa nay mga kondisyon. Ang kondisyon ihatag ana kinahanglan ang asawa nga di katoliko ang tanan ninyong mga anak sod sa inyong katoliko nga kaminyoon pabunyagan sa katoliko ug ikaw nga dili katoliko di ka mangumbinser sa imong bana. Dili nimo agnihon sa imong pagtuo, dili nimo ipamugos ang imong pagtuo. Laktod nga pagkasulti imo ra jud na. So mao nay kuan ana. Pero kana ang muhukom ana i-consult na ninyo canon lawyer kay kung pwede ba mo nga maka-avail ana. Kay naa man ay mga kondisyon interviewon mo ana. Mao nay ikatubag ana. Kay kana siya sa wala gani dispensation o special nga pagtugot
kuan gyud na siya dili gyud na makasal kay usa sa impediment disparity of cult. Pero naay mga instances nga pwede siya nga makasal base sa pagsusi sa canon lawyer o sa mga kadagkuan sa simbahan. Iduol ninyo nag-canon lawyer. Asa man may muduol na Brad? Duol mo sa inyong parish priest, pangutana mo sa inyong father, tabangi me nga imo ming i-refer og canon lawyer sa atong diocese kay mao ni among problema naami i-consult. So ang parish priest mao na mo contact sa diocese para makig-appointment mo sa canon lawyer sa inyong diocese. Ingon ana ang paagi. Mao to'y tubag. Okay, ang katong nakadungog unya na ay inato nga concern nga pangutana, ayaw mo pagkontento nga walay na itabo sa inyong kaminyoon. Okay raman mi Brad, okay raman nga mong pagpuyo bisang wa mo makasal. Dili ginama o. Okay, dugang pangutana Brad, pwede ba mo gamit og holy oil ang tao nga nay habak? So, kung naminaw mo ganiha sa proper use of sacramentals, dili gyud na siya pwede kay syncretism man na. Unsa nang syncretism? Pagtuong Katoliko gimix nimo ang pagtuong pagano, dili na mo effect. Instead nga ang holy and exorcise oil makatabang, makadaot na hinuon. Ato nang basahon na sa Kaalam size 10 ba na bro 12. Size 10. Kining mga balaang mga butang kung ato kining tagdon sa paagi nga balaan isipon ta sa Dios nga balaan ug may manalipod unya kanato sa adlaw sa paghukom. So ang eksaktong paggamit sa mga sacramentals makatabang na nato, useful. Pero kung ato nang sinaypon paggamit kay gimix nato ang pagan nga belief, mahimo siyang unsa may tawag ana imbes kay useful, mahimo na nung harmful. So makasa na hinuon ta ana og sacrilege kay ato man gipanamastamasan ang mga sagradong butang. Laktod nga pagkasulti di na pwede. Mao to'y tubag. Okay, anyang follow-up nga pangutana Brad, unsay angay dapat buhaton sa mga habak? So na tubag naman na tingali pero akto gyapon ang tubagon kay mura magi-espesyal na nga pangutana. So ang mga habak angay gyud nang i-renounce, i-surrender. Kung naaman mo ninyo anak karon, i-surrender na karon before ta mag-break kay naatay renouncement prayer. I-surrender na. Then kanang pag-surrender ana kakuyog ang kasing-kasing og hunahuna nga kining mga butanga hingpit na gyud nako ning gisalikway sa akong kinabuhi. Kay napoy uban gasalik ga surrender og habak kay ang ilang pagtuo i-surrender nato ning habak kay requirements ni nga mawa ning sakit sa hong tuhod. Di na requirements ha. Kay kung ang inyong pagtuo, i-surrender ninyo ang habak kay aron mo mamaayo sa inyong sakit unyang palis, kung pananglit di mo maayo, inyo nang bawion. Ang tuyo sa pag-surrender mauni, gi-surrender ni nako ako ning gi-renounce kay akong naamguhan nga kini ding mga butanga usa ni kadakong pagluib sa akong relasyon sa Ginoo. So mo na nga i-renounce then i-kumpisal. Kanang pagkumpisal nga sagol pag hinulsol ha. Kini ako nang ipaabot. Kamo nga mga nangumpisal karon, see to it nga sa inyong pagkumpisal gatangag nagpaghinulsol sa inyong mga sala. Kay basin og atong pagtuo ba nga enough na nga gisugid nako sa pare nga nangabit ko sa pag-uli gaipon gyapon mo sa imong kabet. Ning sugid ka sa pare nga nakoy kabet unya gaipon sa kabet wa ka mo kumpisal ana gapaibog ra ka sa pare nga naa kay kabet. No ana. Mo tay klaro na to na i-renounce, i-kumpisal, then naa naman mo dire magpa-deliverance mo unya para mabugto ang mga gapos niya ng mga occult spirit. Mao to'y tubag. Okay, daghang salamat. Kini nga pangutana medyo seryoso. Brad, unsay angay buhaton Brad nga giangayan ang akong anak sa dili ingon nato? Sige masakit ja ulo nya walay umoy ja lawas kun moadto sa laing balay mawala. Giangayan ko og dili ingon nato. Kanang ingon ana gitawag na siya spirit of incubus succubus. Tungod sa attachment sa occultism nya siguro gipasuotan pud nimo na og habak. Nya kasagaran jud aning spirit of incubus of succubus kung ato ning
kanang word ba lang nga giangayan but pasabot hilig siya og kasagaran sa kanang espiritu ang incubus kasagaran na nahilig og kanang sexual desire. Kadugayan na mahimo siya nga makasal sila sa damgo, pag human magkaanak sila sa damgo, mao na siya kanang padungan ana. Ang imong buhaton na brad or sis, ang inyong buhaton na is una is kumpisal. Katong katotanan kanang imuhang uyab sa damgo nga gwapo kay Mors Coco Martin, ayo kawili ana kay yawa na. Yawa nagapaluyo ana. Aron maulipon ang imuhang kalag. Unya proper announcement ayun katubutan ng mga kung doon na may kaliwat nga albularyo o mao po na dunay kaliwat nga albularyo na pa ko'y mga habak iapil mao gyud po na ibalik gyud po na muwalik gyud po na sa proper renouncement. Pero ang pinakauna yun na is ikumpisal kinasing-kasing nga pag-surrender ni anang imong uyab. Kita kadaghan na diri natabo na among kaso nga in spirit of incubus. So incubus gani naging mga tuig do na may kaso diri nga 8 months nga buntis. Pag adto pa sa doktor, way bata pero nay heartbeat. Hasta ang doktor naglibog. Nya pag deliverance pa, samot ta pag solemn exorcism sa sa atong exorcista nga pare, spirit of incubus succubus. Oh, surrender na inyong mga uyab sinamoy mga uyab sa damgo nya kanang damgo nga masumpay. Nag-attach ang yawa ana. Tungod na kay duna kay kasagaran na attachment of sin into the sexual desire. Surrender na. Mo nang kumpisal, pag human sa kumpisal, proper announcement atubangan sa Blessed Sacrament kung walay Adoration Chapel sa inyo atubangan sa simbahan handbook ni Father Sikea proper announcement una kumpisal proper announcement unya ayon na jug balik na maong closing the third eye apil na sa deliverance kay open man sa psychic na prayer for Mama Mary devotion to Mother Mary nya maayong pagkupisal gyud mao to ang tubag. Okay, dugang pangutana, Brad, kanang naay third eye nga magpakita og nga spirit nga mangayo og tabang. Demonyo ba na nga espiritu ha? Ari ta una. So kami dire dili may basta-basta mutuo kung ang maong cases is third eye. Nadto siya nakita ditso. So ana ra gyud na ma-prove nato una kung pananglit during sa prayer na ay mga positive reaction o mga positive sign nga demonic siya, ana pa may mo conclude nga third eye na siya. Unya pero kung wala yung mga reaction sa prayer pero na mga makita, amo yun ang i-encourage nga moduol mo sa psychiatrist kinabay ay gitawag atog schizophrenia. Kini mga schizophrenia mura-mura ra po na siya simptomas sa nayawaan na ay mga makita madungog nga mga espiritu kuno pero kahimtang dahil siya o sakit siya sa utok. So mao lang kinahanglan siya og kanang psychiatrist ana dapita. Kung pananglit tinuod na nga third eye nga na kay makita nga naay nagpakita nimo mga espiritu kuno nga nangayog tabang labi na gyud ang kuan gyud ana nga gustong makig-communicate sa imuha kana siya demonic yun na siya. Demonic yun na siya. Kaya nga naman, once gani nga kining occult third eye, kana lang termino nga third eye, kana nga psychic abilities, ang nagkontrol niya o nagkupot niya nga nung ma-open siya, doon na spirit of divination. So kay demonyo ang nagpa-open sa mao nga ability, mao nga katakos, mao na siya nga dili mahitabo nga ang Ginoo o ang mga santos o mga anghel muagi ana o mo pakita nimo tungod kay dili man gyud magkahiusa ang presensya sa yawa o ang presensya sa mga Dios nun nga espiritu labi na sa presensya sa Dios. So mao na nga kung tinuod siya nga occult third eye ang tanan niya nga mga spiritual experiences demonic mao titubag. Okay, speaking of spirit, magyapon na yung pangutana. Kanang mga spirit Brad nga nagpakita sulod sa simbahan, demonyo ba na sila? Nga, di ba mahadlok man ka ang demonyo musulod sa Catholic Church?
tungod sa daghan santos ug holy nga mga butang nga naa sa sulod? O naana po rin pangutanaha. No, kanabang murag i-justify. Iyan ni ha, kung ang balikon ako, maurag yun ni ang guidelines. Kung ma-prove nato nga kanang imong pagkakita og espiritu, naa gyud nay occult nga origin, tanan nga nakita bisan pag nakikita kuno kani Kristo, nakita kani Mama Mary, mao bitaw nang naay mga albularyo magamag kapilya. Kaya nga naman nagpakita nila si Mama Mary, agyawa ni kopya sa naong ni Mama Mary na nanambaw na ka. So muna, balikon ako, tanan nga mga pagpakita apparition nga nahitabo na siya sa usa ka tawo nga open ang third eye tungod sa occult power, occult third eye, demonic yun na tanan. Bisan pa kung unsa na kanindot tan-awon, nindot ang mensahe mo gamit pa nagbiblia, gamiton pang naong sa Ginoo. Kaya nga naman, kasagaran ko ng mga mystical experience. Lamang mystical experience. Sama ni Saint Teresa of Avila o mga santos. Katong grabe na kataas ang ilang level sa ilang pag-ampo. Makasinati na sila sa presensya sa Ginoo. Na gitawag og infused contemplation. Gasa na sa Ginoo nga tungod kay balaan na ning tawhana, lawom na iyang prayer life, mao na nga ang Ginoo pwede niya maka-communicate directly. Pero kini siya para na kini mga mystical experiences sa mga tao nga taas na kayo ang level sa ilang pag-ampo. Nagkinabuhi gyud sila subay sa kabuton sa Ginoo. Grabe gyud ang ilang obedience sa pagtulunan sa simbahan o sa church authority. Pero kung wa pa ka mo abot ana nga level na kay mga makita ni ana, so questionable gyud na siya. Mao na nga ang aho ra yung ikasulti kung nakasinati mo ana karon isulti na sa deliverance minister para magiyahan mo unsay angay buhaton. Unya ayaw gyud mo kawili ana. Kay kung mawili gani mo kay inyog yung kanang ilaron inyong kaugalingon nga gasa ni sa Ginoo bisag di gasa, human kagigiyahan nga dili na iya sa kuan, di gyud na muhawa nimo, musamot kaguba ang atong kinabuhi. Mao ito bag. Okay, so ang atong igsuon si Apostol Juan nagpaymangno nato unang Juan 4:1, kinahanglan atong susiyon ang espiritu kung iya ba na sa Dios o iya ba sa yawa. Asa ta makig modool para sa atong kasiguruan pari. Ang pari itagaan sa Dios og authority, pagdili og pagtugot. Okay, dugang pangutana Vlad, makasala bata kung musimba ta sa born again or baptist or kung muattend ta sa ilang Bible study? So atong gamitan nag dokumento. Okay, o katuro ng kanang yun, kunon basig makaingon mo nga di tinuod ba. Aro sa apps nga iPieta usa ni ka-Catholic nga apps nga nagkuan gyud ni siyag mga pagtulunan simbahan. Aro ta sa di ba sa first commandments. Okay. Naay usa sa mga pangutana ani nga kini di ay pagtabok og laing relihiyon, gitawag na siya sins against faith. So unsa man ning mga sala batok sa pagtuo, apel na kanang nagdoubt ta sa atong pagtuo. Kining gisalikway na to atong pagtuo kana atheism, di ta matuo Ginoo, apel na siya sa unang sugo. Kay kaduha kining gitawag og indifferentism. Unsa man ang indifferentism? Kanang nagtuo ta nga maurang ginuuha simba. Equality of religion. Although wala ta mo condemn sa ubang relihiyon, pero ato silang ang mission sa simbahan nga agako na to sila nga mahiusa sa simbahan. Dili kay muuyon tabisan sa ilang mga bakak. Kay daghan ba yan na silang mga pagtulunan nga di mao. Mao bitaw lang nga daghang mga Katoliko nga way klaro ang pagtuo kay bisag asa na lang mosimba, bisag unsa na lang nga teachings ang gipaminaw. Mao nang matinga ka mo claim nga Katoliko pero di manguros, mo claim nga Katoliko pero di na magrosaryo, wala na pagtahod sa mga balaan, so makahatag nagpiligro na to. So makasa bata kung mo participate ta sa o di ba mosimba ta sa tagalaing relihiyon ang tubag yes makasa ta.
So sa unsa ra man nga paagi nga pwede tang mutambong sa ilang tigom. Gialaw lang ang usa ka Katoliko mutambong sa tigom sa laing relihiyon. Pananglit kasal imong igsoon o igagaw nga laing relihiyon, kasal nila pwede ra ka mutambong pero dili ka mo participate. Tambong ra gyud ka sa iyang special nga adlaw kay dili man pud nato siya mapapugos nga kinahanglan Katoliko kay ila man ang pagbuot, ila man ang choice. O pwede pod sa ilang funeral na lubong bakaha na sila mga seremonyas, pwede na kay ato mang mahal sa kinabuhi. Pero dili ta mo participate sa ilang worship. Kay kung mo participate na ta sa ilang worship, makasa na ta. No, mao nay ang mga saana is indifferentism. So usa na sa mga saana nga gipasabot. So mao to itubag. Okay, dugang pangutana. Brad, naabay Bible study sa Catholic nga pare or expert ang magtudlo, mag-lead, dili kay sa cluster lang nga di pud kayo kasabot ang mga silingan? Okay. Dinhi sa Diocese of Tagbilaran, kato mga taga Tagbilaran, unya dito bud sa Diocese of Talibon, aduna tay gitawag og grupo nga Catholic Faith Defenders. Dirita sa Tagbilaran kay Diocese of Tagbilaran man nga maong ministry. Ang Diocese of Tagbilaran, ang atong Catholic Faith Defender Spiritual Director mao gihapon ang atong exorcist na si Father Darwin. Nya na atay Bible study, nindot na nga pangutana para nako, nindot na pangutana kay curious na ta sa atong pagtuo. Pinaagi niya na makamaon na ta mo dipinsa sa atong pagtuo. Doon na tay Bible study dida sa cathedral, likod sa St. Joseph Cathedral, likod sa Cathedral BG Square. Naadya ang Bible study sa mga Catholic Faith Defenders every Friday. Diha nami diha, makitaan mi ninyo diha. Kauban to silang Brad Eugene, Brad Sherwin, kani mga case officer, napod may usahay mo anha nimi diha sa IBC. Pero kanunay ang Catholic Faith Defenders dunay Bible study. Ang sa oras, magsugod na alas 7 ngadto to alas 10. Tanang mga pangutana nimong mga kalibog na mga kalibog nimo nga mga pangutana sa atong pagtuo, ipangutana tanan dito. Mao na panahon gabi alas 7 to alas 10 sa gabi every Friday diha sa St. Joseph Cathedral. Pinangaluhan sa atong sa IFD Diocesan Spiritual Director Reverend Father Darwin og sa IFD President Brother Kaloy Abayabor. Mao to ang tubag. Una, ang interesado nga wala katultol, contact person Brad Francis or Kukoy. Okay. Dini na putan, natubag na ni Brad, pero ato ni pampasahon kaya aron dili siya malain. Pwede ba mahimong ninang or ninong sa Baptist or Protestante nga mga kasal? Especially if friend nimo ang gikasal, then gihangyo ka nga mahimong ninang or ninong, even though usa ka Katoliko. Friend nimo ang dili reliyon, pero gihangyo ka nga mahimong ninong, musugot pa ko tungod kay amigo mi or dili. Ang gialaw ra gyud ana nga pwede ra ta mo tambong pero kanang pagkahimo nimong ninong ni participate naman ka ana god mo na ning participate na ka so ang yan mo tambong lang ka sa iyang kasal. Di ayaw lang gyud og participate sa ilang mga celebration. So mao ra gyud na ikuan na ang ato nga iyon gyud pasabton o pasabton na to nga kanang saon man na nga ang uban anak playing safe mamusugot na laman pero ako ning personal nga kanang tubag anang pangutanaha kun ako ana dili gyud ko musugot kay ngano man dili kaya sa akong konsensya nga mo participate ko sa usa ka pagtuo nga nahibaw kong ning atake ni sa akong pagtuong Katoliko. Mao na nga mulaban gyud ko sa akong pagtuo. Pero tungod kay amigo ta o girespect nako ang imong relihiyon na dili ta gustong di ko makig-away mo napita mo tambong lang ko sa imong kasal. Ayaw lang ko pugsa pag-participate sa inyong kalihukan. Mao ra toy tubag. Pwede ba ta mo kuha og ninong sa kana samot nang di ayaw og magpabunyag mo, ayaw ninyo kuha ang ninong ng mga pastor kanang tagalaing relihiyon kay nahitabo na sa amua ang mga pastor di man nila makabig ang mga ginikanan
Di ang iyang gibuhat sa pastor, iyang giamigo mga ginikanan, pero di man niya makabig kay katoliko man sud ko no, mao na nga muninong siya, kay ang iyang teknik siya ning agak sa bata. Di katong mga bata pagdako ato balhin na sa iyang relihiyon. No na nga gibawalan gyud ta nga ang atong kuhaon nga maninoy og maninay tagalaing relihiyon. Naanay guidelines sa Code of Canon Law na ay mga guidelines ana gani i-explain man na siya sa gitawag na tog Pre-Jordan Seminar. Kinsa toy mga unsay qualification sa maninoy maninay. Gani sa among diocese dili ka makakugos bisag Katoliko ka kung di ka gahatag og cluster clearance. Kay kanang cluster clearance nagpamatuod na nga active ka sa imong pagtuong Katoliko. Kay ang trabaho baya sa maninoy maninay, ikaw ang ikaduhang ginikanan nga muagak sa bata. Ug unsay pagkuwang sa ginikanan kabahin labi na kabahin sa pagtuo, ikaw ang mohulip. Unsa man kuno imong itudlo kabahin sa pagtuo, di man po katigsimba. So mao na nga mao na angay natong bantayan nga kini di ang mga sakramento dili ni siya social event, hinumduman na sacraments, dili social event. Mao na nga dili kinahanglan ng mga usa pa ng mga natay guidelines nga gisunod ang simbahan kabahin ana. Mao toy tubag. Okay. Usta rin kapangutana pero katingalahan. Tinuod ba Brad nga naay Santo Calavera? Tinuod ba kuno nga naay Santo Calavera? Okay, kanang gitawag og Santa Muerte. Kanang muerte is Spanish man na bro, kamatayan. So abi niyo sa Mexico na ay mga devotion ana kana siya occult na siya ha. Dili na siya santos simbahan. Kana diang matod pa ni sa libro, nakalimot ko sangan sa libro ni Father Nunet Legaspi. Dito niya kuan ang base sa iyang pag-research nga dunay mga drug lord nga gi-consecrate nila ang ilang kwarta ngadto ni Santa Muerte kay aron dili sila madakpan sa authority. So ang kanang Santa Muerte ang iyang picture o ginyo nang i-search is kalabira ang iyang naong pero ang iyang sinina mura og birhen sa Fatima. Oh. So kanang Santa Muerte ha occult na siya, dili na siya kuan sa simbahan. Pero basig mangutana mo, ngano man nga naa may mga santos, larawan sa mga santos nga sa ilang altar na ay kalabira. So symbolic na siya. Labi na gyutong mga munghi o mga mungha lahi na pod ni nga tubag ha sa panglantaw simbahan kanang naay mga santos gani nga Saint Jerome naay kalabira kay ang mga munghi mga mungha o pipila ka mga santos labi na sa karaang panahon ang kalabira nagsimbolo na sa kamatayon nga kining mga santosa kanunay silang namalandong sa kamatayon. Mao na nga tungod sa ilang pagpamalandong nga ang moabot ang panahon nga mamatay ko, mao na kinahanglan kong magputli sa akong kaugalingon kanunay, magtuman sa kabubuton sa Ginoo kay aron mahilikay ko sa silot human sa kamatayon. Mao na meaning ana. Lahi na siya sa Santa Muerte. Kay ang Santa Muerte Dios yun na nga nagsugod na dito sa Brazil or sa Mexico. Mao na itubag. Okay, dugang info. Kung katong gusto masayo sa Santa Muerte, i-Google o i-search sa Google nya i-type ang Santa Muerte. Okay, dugang pangutana, time check, 11:52, so 8 minutes more. Manyudto na ta. Brad, di man bagyod nga ipa-blessing ang balay? Di man bagyod kuno bro nga ipa-bless gid ang balay? Blessing or deliverance unsa may pero ano butang dinhi bro blessing Kung wa pa na blisingan inyong balay, patawag yung mong pare. Ilabi na kung kaninyong balay gipaduguan, inyong balay gipanglubngan og sinsilyo. Patawag niyo pare, nya pablisingan inyong balay. I-consecrate na inyong balay sa Ginoo. Ito sa nya mao to ba maura mo gyapong istoryaha kay mura mo na pangutanaa nga nagtuo na naami ani mga patutuo brad murag ato na lang nasakyan na paghimo sa mong balay gilubngan na mog sinsilyo gilubngan na mog unsa pa nang sa tawagan ng lana yes ipublishing yun inyong balay unya ayo na jug balik tawag og albularyo nga mo'y mobuhat ana
Mo na pinaka kanang main ano niya, ikaw nga nakahimo ka na sa pagpatukod sa mong balay, ikaw mismo ni sugo sa mong panday, kumpisal. Pag mas kumpisal, proper announcement niya, insert na og gamay, imbitaron din mo nako katang katong mga Katoliko nga murag na pukaw nga kung kuan ba nga. Katong mga Katoliko nga gusto magtuon sa atong pagtulun ang simbahang Katoliko, mao ni panahon nga ma-invite mo every Friday, usbo nako alas 7 to alas 10 sa gabi kita dito Bible study sa pagtuong Katoliko. Mao tong tubag ha. Oh, sige. Mudugang si Brad Ato lang. Eugene. Atong palawman tong gi-explain ni Brad Kokoy about sa blessing sa balay ha. Ato lang ni iklaro nga kanang imong balay paghimo ana kung aduna kay mga occult practices na like for example galubong kag sinsilyo nga padugo ka sa area before gibalay or tanan nga mga practices imo nang gibuhat ingon ana inahanglan na siya nga i-deliverance una usa blessingan kay mawalay effective ang imong blessing kung ang maong pagpadugo pagkuan dili cast una, no? Kinahanglan i-deliverance una, human sa deliverance i-blessing. Okay? So mo na i-proseso na. Okay, ang kalainan sa deliverance o blessing, ang blessing, panalangin, protection sa nagpuyo. Ang deliverance, i-cast out ang demonyo nga nagpuyo. Saint Benedict gikan sa Nagyasa gikan nga Saint Benedict. Albularyo? Okay. Gi-bless man ka. Okay. Dugang pangutana, Brad. Kung ang tao napiang kay nadamag, asa man kumuduol, tambalan o doktor? Si Rock 38 na kuan doktor gyud, no? Kay ang may tabogod kasagaran ato magdagino ta barato o ba way bayad pero na may pakapinyawa. Asa mo ana kanang mo gasto mo bayad mo pero di mo mayawaan o ana mo na magpahilot nga libre pero naay pakapinyawa. So mao na nga sa mga natural nga sakit akong balikon doktor ang atong duolon. Unya Brad, unsaon man nga hong bata bawal maka nang manghihilot nga motayhop kini nga hong bata nga napiang kunuhay unsa di man motuo sa antibiotic aho namang giatog doktor di man maulian kay ningingon man ang albularyo nga di na maulian og di mahilot so gi-curse na sa albularyo kamong mga ginikanan kitang mga ginikanan una na tumbuhaton ana mangumpisal ta nga tungod sa atong patuo-tuo nga ning salig ta sa gahom sa albularyo ikaduha gamiton nato ang atong spiritual authority isip ginikanan kitay mo pray over sa atong mga anak naa ganit tay mga sakop sa pamilya mga bata paminaw mga ginikanan kung ang inyong mga anak gani matingamo kay dili mo response ang tambal maglibog ang doktor ngano man hindi man mulurang ang hilanat wa may complication panahon na nga gamiton ninyo ang inyong authority i-cast out ang yawa nga naghatag og kahasol sa inyong anak. So mao na no nga usahay ning salig ta sa mga albularyo pero wa ta mo salig sa spiritual authority nga gihatag sa Ginoo nato. So mao nay angay natong buhaton. Mao to ba? Okay, unya kami dinhi wa may mag-condemn nga ang tanang hilot dili maayo. Katurang walay tayhop. Kay gani ang among pari si Father Darwin magpahilot man. Okay. Brad, unsay tambal Brad sa akong mata, galuwa-luwa man. Sige na ko adto doktor, wa gyapon na ayo. Unsa man nga tambal Brad, ang makaayo ani. So ingani ha ato ni klarohon. Kung pananglit ang tao nga nangutana ana daghan siyag mga kasinatian nga mga panahon nga ning adto siyag albularyo. Posible gyud na nga ang iyang natural nga sakit dunay demonic nga influence. Mao nga dili mo response ang tambal. Mao na nga atong himuon, i-check imong kaugalingon, na ba koy mga sa nga wa makumpisal, na pa ba koy mga involvement sa occult, kay usahay ra ba ang hinungdan sa sakit sala. Daghan kay may ngana nga kaso dire nga human nakakumpisal nakalakaw. Now maglisod og tan-aw pag human og kumpisal di na magamit og eyeglass. So mao nang ingon ana nga kung pananglit na deliverance na mo dire
Unya magtutuog yapon ng imong mata, balik sa doktor. Kay daghan may mga cases nga pag adto nila doktor, why findings o wa mo response kay naa pa mayawa lagi nga wa makas-out kay tigadto albularyo. Pero human siya nakakumpisal, human naka-renounce, human na deliverance, ang nahitabo kay naa pa man gyapon iyang sakit. Pagbalik niya sa doktor, ana pa makita ang findings ug ana pa pod mo response ang tambal. Mao na itubag ana, mao na unsay angay buhaton. So tinuod na mo na giingon ni Father Legaspi nga pray over daan aya dayon agtog doktor kung naay sakit nga susama na. Okay, so time check 11:50 pa 59, 1 minute more. So ato na lang tintuason ang tulo ka pangutana. Mayong udto mga brad, kung ang usa ka damgo or imahin unya ang iyang minsay moingon lakaw ug sangyaw. Ang lakaw ug isangyaw ang pulong sa Ginoo. Taama agi bagyapon na brad sa Satanas. Ang pangutana, kinsa ka nga gisugo? Unsay imong naa ba kay capacity sa pagsangyaw? Kay di mahitabo ng Ginoo sugoon kapag sangyaw wa ka kahibaw kung unsay isangyaw. Ato nang klarohon ha nga ang klaro jong gisugo sa pagsangyaw una gyud ang atong mga kaparian. Mo ibutang ta questionable na nga gipadamgo sa Ginoo nga ipasangyaw wa gani katigbasag Biblia wa gani ka maswitog pagtulunan unsa posible gyud na nga ang imong masangyaw na heresi. So ang ako rang ikasulti ana isulti na sa deliverance minister unya para magiyahan mo ug wa mo salig sa deliverance minister ikonsulta ninyo nagpare. No, mas maayo gyud nang ang pare mao mo guide ana kung kana authentic ba na nga damgo o giikan ba na sa Ginoo o yawa ba na nga damgo or bunga basig bunga ra pod na sa katulugon. Maunay tubag ana dili ta dayon mo tuog damgo mao so nay ko ana. Okay, mayong buntag brad. Brad, nakakumpisal na ko sa among pare sa Mex Occidental sa mga occult practices sa mga katigulangan og naka-renounce na pod. Kinahanglan pa ba na akong ikumpisal karon og i-renounce pag-usab apan do na pa may wala na ko makumpisal nga napil sauna. Katong wala pa nimo makumpisal sa una na karon nakahinumdom nga wa pa de mao na imong ikumpisal. So kung dili tinuyo ang pagkalimot sa bagawas kung atong una gituyo gyud nimo nga di jud ni isugid tanan mahimo tong sacrilegious nga confession, bad confession to angay jud to nimong ikumpisal balik tanan para masiguro. Pero kung wani mo tuyo nga na kay nalimtan so ayaw pagduha-duha nga gipasaylo na ka sa Ginoo sa imong previous nga confession no need na to nimo nga ikumpisal. So usahay god ang usahay iagad na to nga nagtuot nga ang pasaylo sa Ginoo iagad tong pagbati kay una to murag feel nako kay bugat pa man jud dahong gibuhat to murag na pa man nako ang guilt ang tinuod ana ikaw maoywa ka pasaylo sa imong kaugalingon. So mo na nga kung karon ang imo nga karon na ka nakahinumdum nga naa day mga wa pa makumpisal maura nay isugid ayaw na tong mga nasugid na kay